Naalimpungatan ako sa ingay na aking naririnig. Sinubukan kong igalaw ang kamay ko, ngunit parang may nakakabit na kung sa bandang iyon. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko. Kalaunay napangiwi ako dahil sa ilaw. Yes, baby is awake, narinig ko ang boses ni Mommy. Oh, thank you, Lord, boses ni Daddy ang naririnig ko. Nilingon ko ang mga ito. Nakaupo sila sa mga upuan na malapit sa pinto. Mommy, mahinang bulong ko. Agad silang lumapit sa akin pagkatapos ay hinawakan ang mga kamay ko. Baby, what did you feel? Are you hurt? Tell me, Mommy asked. Napangiti ako at umiling, I'm okay, Mom. I answered. Maya-maya, naramdaman ko ang palad ni Daddy na humahaplos sa aking kaliwang pisngi, I'm happy for you. I can feel the happiness through his voice. I smiled. I love you, Mom, Dad. I muttered. Nagulat kami nang bigla ang bumukas ang pintuan, sabay kaming napatingin doon. Iniluwa doon si Tyrone, napangiti ako. Nang makita ako nito, ngumit siya. Mabilis nitong nilagay ang mga pinamili sa lamesa at lumapit sa akin. Thank God, you're already awake, buong pasasalamat nitong sabi at hinalikan ako sa noo ko. May masakit ba sa'yo? Ano? Natawa ako sa tanong nito. Paulit-ulit. Mom and Dad already asked me and I answered. Tapos siya na naman? I'm fine. How's the baby? I asked. I kiss baby, he corrected. Natawa na lang ako sa inasa nito. Okay, how's our baby? Natutuwang tanong ko dito. Our baby is fine. Pupunta rito mamaya ang nurse para ipakita sa atin si baby. Mas lalong lumald ang ngiti ko nang marinig ko ang sagot nito. Talaga? I shouted in surprise. Oh shoot! Makikita ko na ang anak ko. Don't shout, baka mabinat ka, natatawa saway nito. Narinig ko din ang mahihinang pagtawa nila Mommy sa kanan ko. Hindi naman masakit napatigil lamang ako sa pagsasalita nang may biglang sumagi sa isip ko. Napatingin ako sa ibang direksyon at pilit na inaalala ang mga pangyayari matapos akong kinarga ni Tyrone papasok sa sasakyan. Napakunot ang noo ko. Wala akong maalala. Hindi ko alam kung paano ko ipinanganak ang anak ko. Tyrone, wala akong maalala kung paano ko ipinanganak si Brian, halos pabulong ko ng saad. He didn't answer me, instead felt his hands on his shoulder. Sam. Nagtaka nga ako kung bakit sumang-ayon agad sina tita at tito pati na rin si Joy. Alam naman nilang wala kang sakit pero bakit bawal, nakakunot ang noong saad nito. Napalunok ako. I agreed. Maybe you're not feeling well, so the doctor advised it to us. He also said that vaginal birth would be risky for you. So, I have no other choice. It's for your own sake. And I love you, he explained. Napangiti ako. Palihim akong napasiplat kina Mom at Dad. Magkahawak ang mga kamay nila na tila may tinatago sa akin. Tita, tito, sabay kaming napalingon sa pintuan nang biglang magsalita si Joy. Joy, ikaw pala. Dad surprisingly said. Joy, natutuwang saad ko dito. Napalingon ito sa direksyon ko, umiti ito. Oy! Gising ka na pala Sammy, she babbled and hurriedly ran towards me. Kumusta na ang pakiramdam mo? Nang makalapit ay biglang nanlumo ang mga mukha nito. Hindi ko alam kung bakit at kung ano ang dahilan nito. What's within the face? I laughed. Minsan ko lang kasi talagang makitang ganito ang mukha ni Joy sa akin. Bigla naman nitong binawi ang reaksyon, gumuhit ulit ang ngiti sa mulya nito. Wala. Nag-aalala lang ako para sa'yo, syempre nasesarian ka kaya. Sino ba sa tingin mo ang hindi mag-aalala, natatawa nitong saad? Napangiwi ako, okay lang talaga ako. Ang importante nagising ako ngayon at walang masamang nangyari kay Baby Brian, saad ko na lang. Tama ka naman, pagsang-ayon nito. Tumahimik na naman ang buong silid, walang nagsasalita. Napansin ko ang pagtayo ng aking ina habang nakatingin kay Joy. Kalaunay tumingin dito si Joy at tila nag-uusap ang kanilang mga mata. Hindi ko sila maintindihan. Parang may tinatago sila na kanina pa nila gustong ilabas at sabihin. Hindi ko alam at wala akong kaidiideya kung ano ito. Mom, may problema po ba?
hindi ko alam kung saan ko humugot ng lakas upang sabihin iyon. Biglaan naman silang napatingin sa akin ng sabay, ngumiti ito. Wala naman, Sam. Parang ang tagal naman yata nilang hinatid si baby dito, napakunot ang noo ko. Sabi pa naman ng mga nurse, ihahatid na siya dito ngayon, she continued. Tyrone, puntahan mo kaya yung mga nurse. Baka nakalimutan nila she added. Maybe they forgot. Pupuntahan ko muna, I badly want to see me baby too, he babbled. Umiti na lang ako at saka tumango rin sina mom at dad. Nang tuluyan na itong nakalabas, narinig ko ang pagbuntong hininga nila. Are you sure about this, Sam? I heard Joy ask. Naguguluhan ko itong tiningnan. What are you talking about, Joy? Confusion was written on his face right now. Sam, kami ang nahihirapan sa sitwasyon mo ngayon Look, ikaw ang naghihirap. Dad asserted as he stood up and walked towards me. Sabihin mo na kasi sa kanya, Samantha. Palala na ng palala ang sakit mo Joy uttered. I shook the head. No, ayoko, mahinahong sagot ko. Samantha, gamitin mo naman yung utak mo. Kami itong mababaliw sa iyong katangahan I almost jumped when Joy suddenly shouted. Her voice echoed inside this closed room. Ayokong malaman niya. Ayokang masaktan siya, Joy, shouted back as tears started to roll down on his cheeks. Nakita ko si Mommy na tarantang lumapit sa akin at pinatahan ako. May karapatan ang asawa mong malaman ang lintek na sakit mong iyan. Anong gusto mo, malalaman niya na lang ang sakit mo kapag patay ka na, napahagulgol na ako ng tuluyan sa sinabi nito. Ayoko pang mamatay. Gusto kong samahan ang anak ko hanggang sa paglaki niya. And then suddenly, something flashbacks into my mind. What if, suddenly malalaman natin na may sakit ako? Tapos may taning na ang buhay ko? Elvie, are you saying that? I'm just asking. May sakit ka ba? No. I'm just asking, Tiday, what if sa buhay kasi natin ngayon, may unexpected na mga pangyayari? That's Elvie, I'm asking you. Sam, hindi ko nga kayang makita kitang nilalagnat. May taning na kaya? Sunod-sunod akong umiling, no. I won't. I managed to say. I heard them sighed. Ayokong masaktan siya, wala na akong pakdalam kung ako ang magtitiis. Samantha, lumalala na iyang sakit mo, Mom calmly said. Noog nalaman naming nandito rin pala ang espesyalista ng sakit. 7, 8. Mong si Doc Reynard. Kaya ang ginawa namin. Habang umaalis si Tyrone, palihim ka naming ipinacheck kay Doc. Without your husband knowing it. Joy agonized. Nalaman naming, lumalaki na ang tumutubong tumor sa utak mo. Kaya mas nagiging delikado na raw ito, sabi ni Doc. I heard her said. Napayuko ako. So please Samantha, tulungan mo ang sarili mo. Habang maaga pa, mag-isip ka na, her voice broke. Huwag mong hintayin tuluyan ka ng kainin ang sakit mong iyan dahil lang sa isang lintek na rason na iyan, she desperately said. I quickly wiped my tears. I don't know what to do, I muttered. Magsasalita pa sana ito nang marinig namin ang pagbukas ng pinto. Iniluwa doon ang puno ng tuwang mukha ni Tyrone. Here he is, he yelled as he entered the room. Mabilis kong pinunasan ang mga luha ko at umayos ng paghiga. I just flashed him a smile. Bumilis ang pagtibok ng puso ko nang may makita akong isang nurse na naglalakad patungo sa akin habang nakangiting nakatingin sa akin. Naagaw ang atensyon ko sa isang sanggol na karga nito na natabunan ang katawan ng puting tela. Napatakip ako sa bibig ko dahil sa tuwa. Gusto kong tumayo at lumapit sa anak ko upang buhatin ito. Here's your baby, Mrs. Congratulations, it's a baby boy, masayang bati ng nurse. Maya-mayas marahan niyang nilagay ang anak ko sa gilid ko. Tuluyan na akong naiyak nang makita ko ang kanyang mukha. He's so small. Tuwing ginagalaw niya ang kanyang kamay na iiyak ako. Naramdaman ko ang mga kamay ni Tyrone na humihima sa braso ko. He's a boy. Oh is my God, no one can explain how happy I am right now. Matangos ang ilong ng anak ko. I know thousands of girls will like my son when he grow up. I used my index finger to play with his hands.
Narinig ko pa ang mga papuri na galing sa ibang nurse na kasama nito. "He's so good-looking, Mrs., just like you and your husband," nakangiting puri nito. I know, sabay kaming natawa dahil sa naging sagot ni Tyrone. "So ano pong ipapangalan niyo sa kanya?" Tanong ng isang nurse na bumitbit ng anak ko kanina. "Brian. His name is Brian," puno ng kasiyahang sambit ko habang naluluhang pinaglalaruan ang kanyang maliliit na daliri. "Nice name," she complimented. Joy gently wipes in by tears. I look at her, she just smiled. "Congrats," she whispered. Nang lingunin ko si Tyrone. Mukhang gusto-gusto niyang hawakan ang anak namin. "Tyrone, mukhang nagulat ko pa ito. You want to carry him?" Masayang tanong ko dito. Napansin ko ang panlalaki ng mga mata nito dahil sa pagkatuwa. "Si Ken tanong nito. Tumango lang ako. Mabilis itong lumapit sa anak namin na nasa gilid ko at marahan itong binuhat. Narinig pa namin ang mahihinang ungol ng anak namin nang buhatin niya na ito. Nang tuluyan niya na itong mailapit sa kanyang mukha, napangiti ito. Isang napakasayang ngiti ang gumuhit sa mukha nito. "He's so precious," he whispered. "Yes, he is." I agreed. Tahimik lang ang mga tao sa loob ng kwarto, were busy observing him. He was busy playing with our child. Maya-maya, narinig namin ang pagbukas-sara ng pinto. "Good morning," bati ng doktor. Umiti kami at binati ito pabalik. Maingat na ibinalik ni Tyrone si ang anak namin sa gilid ko. Lumapit naman ang doktor sa paanan ko at nakangiting tiningnan ako. "Congratulations, Mrs., the doctor greeted me. "Salamat po, Doc." I smiled. "So, how's your feeling?" he asked. "I'm fine, Doc." I then flashed him a smile. "Good to hear that. But before anything else, just want to tell you something," he said. Tumango lang ako. "Based on your test, it looks like your health history is not that good," he said. "Yes, Doc. She's not feeling well the past few days," Tyrone replied. Napalunok ako habang nakatingin kina Joy. Palihim itong napabuntong hininga. "So, it simply tells us that your body is not capable of vaginal birth or normal delivery. I'm afraid your body can't handle it, that's it. Instead of vaginal birth you delivered your child via cesarean section," he explained. I faked a smile. "I'm still thankful, and if the baby is safe. I hope that my words can help you," he said. Tumango kami at nagpasalamat dito. Pinayuhan pa ako nito patungkol sa aking karamdaman, at dahil bago pa lang ako nakararanas ng ganitong klaseng pangyayari, natagalan ang kanyang pagsasalita. Isa na doon ang hindi ko pagtatrabaho sa loob ng 4 na buwan. Pagkatapos ng mahabang talakayan ng iyon, nagpaalam na ang doktor kasama ang mga nurse. Natuwa naman kami nang nilaro-laro ni Joy ang mga daliri nito. Marahan kasi itong napangiti dahilan upang lumabas ang dimples nito na hindi namin inaasahan. "He's so adorable. I want to cuddle him during if I sleep, pero hindi po pwede. Kailangan daw kasi munang ibalik si baby sa nursery at doon muna manatili. Umuwi muna sina mommy, daddy at si Joy. Sabi nila ay babalik kaagad sila ng maaga bukas, naiwan lang dito si Tyrone kasama ko." Nakaupo siya sa gilid ng kama ko habang ako ay nakahiga, nakahawak lang ito sa kamay ko habang tinatapik niya ang kaliwang kamay ko. "Cheese mahinang pagtawag ko dito. May masakit ba sayo?" "How are you?" Nagmamadaling saad nito. "I'm totally fine," mahinahong sagot ko dito. Then what?" "I can't sleep," I answered. Ipinagpatuloy nito ang pagtapik sa aking kamay. "I'm sure this will help you," pabulong nitong saad. Narinig ko pa ang paghikab nito. Ipinikit ko ang mga mata ko at pinilit ang sariling makatulog. But then realized, hindi ko talaga kaya. "Tyrone, I can't," bulong ko pa dito. Hindi pa ito sumagot, alam kong inaantok na ito. "Well, what do you want me to do?" he asked as if he's ready to do whatever I want. "Can you sing a song for me?" I requested. Napasingha pa ito sa sinabi ko. "I don't know but I want to hear him sing." "Don't know how to sing, Mrs. ko," natatawang reklamo nito. "You said, matulog ka na lang," bulong ko na lang dito.
But I'll do it just for you, bawi nito na ikinamangha ko. Talaga? Yes, now close your eyes. He then gently holds in my left hand and started to caress it. Sinunod ko ang sinabi nito, ipinikit ko ang mga mata ko. There goes my heart beating. 'Cause you are the reason. I'm losing this wisely, please come back now. Pakiramdam ko'y tumayo lahat ng balahibo ko nang unang beses kong marinig ang boses niyang kumakanta. There goes my mind racing. And you are the reason that I'm still breathing, I'm hopeless now. His manly yet gentle voice made in my heart beats fast. His voice is husky, and I can feel that he's already sleepy. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken, oh, 'cause need you to see that you are the reason, T. It feels like I'm just a teenager who hears the crushed voice for the first time, na animoy mahuhulog ka sa boses nito ng paulit-ulit. Nakakapanghina ng katawan, siguro kapag nakatayo ako ngayon, baka kanina pa ako natumba. It made me feel like I'm his biggest fan. There goes my hand shaking. And you are the reason. In my heart keeps bleeding. I need you now. If I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. I'd spend every hour of every day keeping you safe. I smiled. Palihim kong iminulat ang mga mata ko upang makita siyang kumakanta. Oh God, thanks for sending this angel to me. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you. And fix what I've broken. 'Cause need you to see that you are the reason. When he sang that line, pakiramdam ko ay nabasag ang puso ko nang hina ako. Ako dapat ang kumanta ng linyang iyon sa kanya. Paano nga ba kung pagsisisihan ko ang naging desisyon ko? Naakala ko yun yung tama pero mali pala? Thank you, T. I've just said. No problem, Mrs. Ko. Anything for you. Inaantok ka na ba? He questioned. Yes. Thank you. I repeated. It'll be a pleasure, Mrs. Ko. I heard him giggled. I have something to tell you. Sure, what is it? Please don't forget me. Lagi mong tatandaan na mahal na mahal na mahal kita at hindi na iyon magbabago. I mourned as my hand gently caressed his cheeks. What are you talking about? He asked in confusion. Oh, wala. Basta, lagi mong tatandaan. Mahal na mahal kita, marahan akong tumawa. Tutset, you're being dramatic again, of course I will never ever forget that. Because I love you so much, he replied. 3 araw na simula noong ipanganak ni Samantha ang anak nito. Sa loob ng 3 araw na iyon, naging masaya si Tyrone dahil mas napapadalas na ang pagkasama nito sa kanyang anak. Minsan na lang rin ito umuwi dahil nagiging busy na ang mga magulang ni Samantha. Si Joy naman ay hindi kailangang magtagal kung babantayan niya man si Samantha dahil nagtatrabaho pa rin ito sa Waltons. Kasalukuyan nilalaro ni Tyrone ang anak nito, ngunit napansin nito ang asawa nakatitig sa kawalan. Kahapon pa ganito ang asawa, nagiging balisa ito. Wala namang maisip na dahilan ang lalaki at gusto niyang malaman iyon, kaya tumayo ito at lumapit sa asawa. Mrs. Ko, pagtawag nito. Mukhang nagbalik naman sa sarili si Samantha at napapitlag pa ito pagkatapos ay nilingon ang asawa. Kichie. May problema ba? Paos ang boses nito. Ikaw, may problema ba? Parang wala ka sa sarili, nag-aalalang tanong ni Tyrone. Nagkawala ng isang malalim na hininga si Samantha bago magsalita, I'm okay. Bumalik ka na kay Brian at aliwin mo ulit siya, baka iiyak na naman yun, she fake love. Napailing ito ng palihim. Hindi makakatakas kay Tyrone ang malungkot nitong mga mata. Alam kong may problema ka. Kagabi rin, napansin kong parang hindi ka mapakali, kunot noong wika nito. Sige, wala akong problema. It's just that gusto ko nang umuwi sa bahay natin. Gusto kong makalabas na dito, she explained. Then, wag mo nang pagpuyatan yan. Malapit ka na rin namang makalabas dito eh. Kalmado nitong sambit pagkatapos ay marahang hinaplos ang balikat ng asawa. Marahan nitong dinampi ang mga labi sa noo ng asawa, bago bumalik sa anak na ngayoy umiiyak na naman.
Samantha. Napangiti ako habang tinitingnan ang mag-ama. Tumatawa pa si Tyrone at halatang sobrang saya ng kanyang nararamdaman. Paniguradong lalaki itong anak kong malapit ang loob sa ama. Sa tuwing umaalis kasi ito ay umiiyak ang anak namin, buti na larig at tumatahimik naman ito kapag pinapatahan. Napayuko ako at nilalaro ang aking mga daliri sa kamay. Hindi ko na alam ang gagawin, natatakot akong sabihin sa kanya. Minsan nang pumarito si Desiree, sinabi niya na sa akin ang mga naging resulta. Nawalan pa ako ng lakas nang marinig ko ang mga sinabi niya, pakiramdam ko anytime mamamatay na ako. Sam, I think your husband should know this. Dr. Reynard said. Bumuntong hininga ako, ayoko po, Dossie. Ayoko siyang masaktan. Sarn. Unti-unti nang lumalaki ang tumor sa utak mo. I'm afraid baka kung ano pang mangyari sa'yo, kailangan na iyang tanggalin as soon as possible. Matitis ko pa po, Dulcie, just give me some time. Umiinom naman po ako ng painkiller. Samantha, painkiller can no longer be effective once the tumor will get bigger. I told you already, hindi porke umiinom ka ng painkiller doesn't mean unti-unting mamamatay ang sakit mo. Inis kong inalis ang kumot na ngayon nakatakip sa mga hita ko. Kinuyom ko ang aking kamao. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko upang pigilan ang sariling maiyak. Hindi ko na yata ito kakayanin. Ang sakit ko, pero ang makitang nasasaktan ang mag-ama ko, ayoko. Masyado ko silang mahal na kaya kong isakripisyo ang lahat. Kung kinakailangan man akong magpa-opera, ililihim ko iyon sa kanila. Look si Mommy oh. She is so beautiful right, nabura lahat ng iniisip ko nang turuin ako ni Tyrone habang buhat ang anak namin. Natawa ako ng marahan. He do really love his son. Nakakatawa lang isipin na kahit mag-aapat na araw pa ang anak namin, ngunit nakikisabay na ito sa kanyang ama, tumatawa ito na parang naiintindihan niya si Tyrone. Kahit wala pa itong makita ay tila ba'y naaalala niya na ang mukha ng kanyang ama. Nakita ko na lang ang sarili kong maingat na binaba ang sarili sa kama. Gusto ko silang puntahan at samahan. Napahawak pa ako sa tiyan ko nang makaramdam ako ng kaunting kirot sa bandang iyon. Pinigilan ko ang sariling hindi mapadaing, ngunit bigo ako. Naagaw ko ang atensyon ni Tyrone, narinig ko pa ang pagtawag nito sa akin at ang mabilis niyang pagtakbo palapit sa akin. Di ba sabi ng doktor huwag munang tumayo hanggang sa tuluyan ng maghilom ang sugat mo, paalala pa nito habang tinutulungan akong bumalik sa higaan. Napangiwi ako, gusto ko lang namang masamahan kayo pagdadahilan ko. You should have called me. Ako na sana ang lumapit dito, kalmadong nitong saad. Palihim akong napangiti. Napakamaalaga ng asawa ko. Bumalik ito sa pwesto kanina at marahang kinarga ang anak namin at naglakad papalapit sa amin. Baby, huwag mong gayahin ang pagiging matigas ng ulo ni Mommy saad ni Tyrone habang nakangiting nakatingin sa anak namin at marahang nilalaro ang daliri nito. I even heard the son chuckled. He's so adorable. Nang makalapit na ito ay ipinahiga niya ito sa gilid ko. Now, I can do whatever want. Itinukod ko ang mga kamay ko sa gilid ko upang mas mailapit ang mukha sa anak ko, his nose, his lips. Kahit pasanggol pa ito, napapansin ko na ang taglay nitong kagwapuhan. Paano pa kaya kapag tuluyan na itong maging binata, paniguradong pag-aagawan ito ng babae. Katulad ng kanyang ama, si Tyrone. He's so handsome, nakangiting komento ko dito. Saan ba nagmana? Kunot noo kong itong tiningnan. Nakangisi ito na parabang confident siya sa sinabi niya. Masyado kang mahangin, Kikay, natatawang komento ko dito. What? Totoo naman napailing na lang ako at ibinalik ang paningin sa aking anak na ngayon natutulog na. Napangiti ako nang makita ko ulit ang mukha nito. Inilapit ko ang mukha at idinampi ang aking mga labi sa kanyang maliit na noo. I love you, baby. I whispered. Naramdaman ko ang kamay ng aking asawa sa likod ko. Sorry, napagod ko yata kaya nakatulog na. Natutuwa lang talaga siya sa'yo. Daddy's son yata ito paglaki I then laughed silently. A week had already passed. Sabi pa ng doktor kanina ay maaari na akong ma-discharge bukas ng umaga. Sammy, want something? Joy asked. I just shook my head for an answer.
Linggo ngayon kaya pwede si Joy ngayon. Lumabas muna si Tyrone at may bibilhin daw muna, kaya kami lang ni Joy ang nandito ngayon. Abala ito sa paghiwa ng mansanas sa katabing mesa ko. Sammy, I wonder. Bakit nga pala Brian ang ipinangalan mo sa anak mo? Nagulat pa ako sa biglaang tanong nito. Every do you ask? I chuckled. You know, baka paglaki ng anak mo mapagkamalang babae yan. She answered. Hindi lang naman para sa babae ang Brian natatawa kong saad dito. Napakamot ito ng kanyang batok kahit search mo pa. Gusto kong tawagin siya ng Brian Hay naku, Samantha. Hindi na ako magtataka kung magrereklamo ang anak mo paglaki, saad nito at tumawa. Inirapan ko na lang ito nang iinsulto pa. Maganda kayang pangalan ang Brian. Nga pala, binilinan ako ng doktor mo kanina na painumin ka daw nitong mga gamot para daw hindi nasasakit yung tahi mo, she asserted. May nilabas pa itong mga gamot sa bulsa nito at inilahad sa akin. Knowing you, masyado ka pa namang makulit, she continued. Napanguso ako sa sinabi nito. Thank you, kinuha ko na ang mga gamot sa kamay nito. Nang matapos na ito sa ginagawang pagbabalat ng mansanas, kumuha ito ng isa at dumiretso sa upuan. Joy, binaba ko ang tingin ko. Saad nito sa gitna ng pagmuya. Nakapagdesisyon na ako, wala sa sariling sambit ko. Napansin ko ang pagtigil nito sa pagkain at tumingin sa akin. Anong desisyon ba yan? She asked as if she's confirming something. Magpapa-opera na ako. I've just said. Talaga? Sinabi mo na ba sa asawa mo? Gulat nitong saad. Napangiti ako, isang malungkot na ngiti. Ililihim ko. Paano, ramdam ko ang pagkalito sa boses ni Joy. Matamlay ko itong tingnan, malungkot akong umiti. Pakiramdam ko'y nakuha niya na ang nais kong ipahiwatig dahil sa paglunok nito. Samantha, hindi yan ang tamang paraan, she criticized angrily. Kumawala ang isang napakalalim na hininga ko, I have no other idea, Joy. I mourned and then felt pang on my heart. You're impossible, Sam, she exclaimed. This is for their own good. Ayokong masaktan sila. I sobbed. Wala na akong narinig na pagtutol dito, imbes naramdaman ko ang mga braso nitong yumakap sa akin. Isinandal ko ang aking ulo dito, ito na lang ang kaya kong gawin, pakiramdam ko ay nawawalan na ako ng lakas. Hush, understand you, she comforted as she caressed my back. Are you sure about this? She suddenly asked. Yes, and when everything is fine. I'll explain to him everything. Samantha, hindi lahat ng gusto mo makukuha mo. Baka wala ka nang babalikan, hindi sa lahat ng oras mapapatawad ka niya. Hindi ibig sabihin mahal ka niya, kaya kanyang intindihin, she warned. Madiin kong pinikit ang aking mga mata. Wala na akong ibang kayang gawin kundi ito na lang. Wala akong lakas na loob upang sabihin ang sakit ko sa kanya, gusto ko ring lumaban para makasama ko sila ng matagal. Kung darating man ang araw na iyon, gagawa ako ng paraan, gagawin ko lahat ng makakaya ko upang mapatawad niya ako. Ipapaliwanag ko sa kanya ang lahat, upang maintindihan niya. Mrs. ko. Nanatili lang ang mga mata kong nakapilit. Mamaya ko na siya kakausapin, baka mas lalo lang akong malito. Mrs. ko, kahapon pa to, may problema ba? He calmly asked. Hindi ako sumagot. Nangangalay na rin ang katawan ko dahil ayokong kumilos, baka mahalata niya ako. Sam, please. Don't you dare dirty, Samantha. Please. May nagawa ba akong mali? Tell me, saad na naman nito. Nanatili lang akong nakapikit at nakatalikod dito, nagkukunwari akong natutulog. Ngunit, mukhang walang epekto sa kanya ang ginawa ko. Palihim pa akong napasinghap nang maramdaman kong hinaplos nito ang aking kanang braso. Tila may hatid na mensahe ang bawat haplos na kanyang ginagawa. Samantha, I know you're awake. Wala na. I have no other choice but to open the eyes and look at him. Nakaguhit sa mga mata nito ang hinanakit, kaguluhan na parang may gusto siyang malaman. Huminga ako ng malalim. Ano yon? Lamwari iwala akong kaidiideya sa mga pinagsasabi niya. Napansin ko ang pagtitimpi nito. Alam kong pinipigilan niya na ang kanyang sariling magalit. Sino ba naman ang hindi magagalit, bigla-bigla na lang akong naging ganito.
Pangalawang araw na ngayon simula noong na-discharge na ako sa hospital. Nang makauwi na kami, iniiwasan ko na siya. Nakaramdam kasi ako ng sakit kapag nakikita ko siya. Ayokong gawin ito ngunit kailangan. Samantha, why are you acting like this? I heard his voice. Hindi agad ako nakapagsalita. Wala akong maisasagot sa tanong na yan, kung meron man hindi niya iyon kailangang malaman. Bakit mo naman natanong iya? Please, answered Miss Damn question. Kalmado ngunit ramdam ko pa rin ang pagkainis sa boses nito. Tyrone, hindi ko alam ang mga pinagsasabi mo. Alam kong may tinatago ka. Ano? Wala akong tinatago, Tisay, kung meron matsasabihin ko agad iyon sa'yo. Then spill it, madiin itong sagot. Napalunok ako. Wala nga, sabi na patigil ako sa pagsasalita nang bigla nitong ihagis ang lampshade na nasa maliit na mesang katabi ng kama namin. Naiiyak na ako. Samantha, wag mo akong lokohin. Kilala kita. Nanginginig ang mga tuhod ko, ngunit nilakasan ko ang loob kong tumayo. Ano ba, Tyrone? Sabi ng wala sigaw ko dito. Napatigil ito sa ipinakita kong asal. Maya-maya ay tila natauhan ito at pumikit ng mariin, naglakad ito patalikod sa akin na tila may iniisip na malalim. Sarn, pati anak natin nadadamay na dyan sa pagiging isip bata mo Inis kong natawa sa sinabi nito. Ang kapal mong pagsalitaan akong isip ba? Inis kong sigaw dito. I'm doing this for him. Bakit parang ako pa ang mali? Wala akong narinig na pagsagot dito, ngunit lumapit ito sa akin at marahan akong niyakap. Hindi ako gumanti sa yakap nito, nakatingin lang ako sa harap ko habang pinipigilan ang mga luhang pumatak. I'm sorry. Hindi ko sinasadyang sigawan ka, paghingi nito ng tawad. Tuluyan na akong naiyak sa sinabi nito. Ako ang may kasalanan ngunit siya ang humingi ng tawad, gusto kong saktan ang sarili ko ng paulit-ulit. He doesn't deserve an abysmal and ruthless woman like me. Mabilis kong pinunasan ang mga luha ko nang kumalas ito sa yakap. Umiwas ako ng tingin dito. Excuse me, mabilis kong tinunggo ang bathroom at mabilis itong sinarado. Napasandal ako sa pinto, ibinuhos ko lahat ng hinanakit, ang galit na aking nararamdaman sa aking sarili. Naramdaman ko na lang ang malamig na til sa hita ko, niyakap ko ang mga ito. Ang laki-laki na ng kasalanan ko sa asawa ko, I despise myself. Bakit ba kasi dumadating pa itong sakit na to? Sinisira ulya kami. Inis kong sinabunutan ang sarili ko. Hindi pa ako nakampante, sinuntok ko ang ulo ko. Nakaramdam ako ng pagkirot sa bandang likod ng ulo ko, ngunit kulang lang iyon sa sakit na nararamdaman ng puso ko. Mas lumakas ang paghagulgol ko, pakiramdam ko ay nanghina ako sa ginawa ko. Samantha! Open this goddamn door. I'm sorry, please. I heard him shout. No, I'm so sorry and my husband. Tahimik akong nakamasid sa anak ko habang natutulog. Brian was sleeping peacefully. Nakaupo lang ako sa silyang katabi ng crib na tinutulugan ng anak ko, nakatukod ang mga siko ko at nakangiting pinagmamasdan siya. Baby, I promise. When everything is fine, babalikan kita, kayo ni Daddy. I'll explain everything. I blinked back tear, but it escaped and slid down on my cheeks. I silently cried. Ayokong magising si Tyrone sa likod ko at makita niyang umiiyak ako. It's already 2:34 minuto in the morning but my soul was completely wide awake. As I turned in my head, Tyrone was sleeping soundly. I stared at his face. I do really hate myself for hurting this kind of man. For the past few days, hindi ko na siya pinapansin. Gusto ko siyang sanay na hindi ko siya kinakausap at wala ako sa tabi niya. Para kahit papaano ay hindi ako mahihirapan kapag darating na ang tamang panahon. Ibinalik ko ang paningin sa anak kong mahimbing na natutulog. I gently caressed his small and pinkish cheeks. Is my precious baby. Habang nakatitig ako sa mukha ng anak ko, pakiramdam ko ay anti-unting nadudurog ang puso ko. I'm so sorry, baby. I cried silently. Nasasaktan ako tuwing iniisip kong, hindi ko masusubaybayan ang paglaki ng anak ko. Hindi ko maririnig ang unang salita niya, ang unang hakbang na gagawin niya at takbo niya. Nalinis ako sa sarili ko. Bakit ba kasi ito lang ang kaya kong gawin, wala na ba ibang paraan?
Hinalikan ko muna sa noo ang anak ko bago ako tuluyang tumayo at lumabas ng kwarto namin. Napangiti pa ako nang bahagya itong kumilos. Dumiretso ako sa kusina at nagtimpla ng gatas na linumin ko. I was busy stirring the milk but suddenly, felt someone hugging me from behind. I gasped when finally I recognized who that someone is. Ang aga mong gumising, Mrs. Ko, pakiramdam ko ay nalunok ko ang sariling dila dahil walang lumalabas na salita sa bibig ko. Please talk to me, he added as he rested his chin on Enzo's shoulder. Ramdam ko ang mainit nitong hininga. Please, Tyrone. Don't do this to me. Don't make these things hard for me. Tyrone, hindi ako makainom ng maayos, palusot ko pa. Pilit kong tinatanggal ang kamay niya sa bewang ko, ngunit mas malakas ito. Please, he huskily said. I heaved a sigh before uttering. Ano? Pakiramdam ko ay nakakapos ako ng hininga. Nahihirapan akong huminga dahil sa ginagawa niya sa akin ngayon. He gently caressed Evie's tummy. Napapikit ako ng madiin. Naiinis ako dahil nakakaramdam ako ng iba kapag ginagawa niya sa akin ito. What's the problem? Mahina nitong tanong. I can feel his hot breath touching my neck and in my right ear. Pwede ba, Tyrone? Matulog ka na ulit doon, sobrang aga pa. I tried to change the topic. Ngunit kalauna ipinagsisihan kong ginawa ko ang bagay na iyon. Mas hinigpitan pa nito ang pagyakap sa akin at mas nilapit ang mukha niya sa aking leeg. May nagawa ba ako? He asked as he continued massaging the tummy. I felt relieved at the same time I felt relaxed. Ano na naman bang pinagsasabi mo? I calmly asked, acting as if I have no idea what is he talking about. Kinontrol ko ang paghinga ko at pinagpatuloy ang ginagawa, nanginginig ang buong kalamnan ko, ngunit tinatago ko lang ito. Muntikan na ngang matumba ang gatas sa tasa dahil sa lakas ng paghalo ko. Masakit pa rin ba dito? He asked in a sweet and husky tone. Nakikiliti ang tenga ko dito. Naglalaban-laban ang utak at puso, gusto ko siyang itulak palayo, ngunit may nagpupumigil sa akin. Those undescribable feeling whenever he does that. Pakiramdam ko tuloy ay buntis pa rin ako. No, hindi na, I replied with every eyes downcast, busy stirring the milk. Glad to hear that, he then stole a kiss on my cheeks. Literal akong napatigil dahil sa ginawa nito. Ilang beses pa akong napalunok. God! Pakiramdam ko tuloy ay isa akong teenager na ninakawan ng tigi ng crush nito. Mrs. Ko. Isvai so immediately came back to my body when heard him called me. I turned to see him, may problema ba? Tanong nito habang nakaupo sa dining chair at nakadikwatro. He looked so hot, just Tivai seeing him in that position with that sleepy face. He looked so hot, but somehow cute. I cleared Tivai's throat, matulog ka ulit doon o di kaya, bantayan mo na lang si Brian. Baka mamaya iiyak yon. Expostulated. Kinuha ko ang tasa ko at ininom ang gatas na tinimpla ko. He is sleeping deeply, I could see that, he said in perpetually sleepy voice. Mukhang inaantok ka pa, matulog ka ulit. I suggested. He shook his head as a response, nope, hindi ako inaantok, wika nito. Mukhang pilit nitong nilalabanan ang antok na nararamdaman. Palihim ako natawa. Nang maubos ko na ang iniinom kong gatas, nilagay ko na agad ito sa pinggan at walang sabi-sabing naglakad patungo sa labas ng bahay. I even heard him called me. Nang makalabas na ako, agad na sumalubong sa akin ang malamig na hangin. Maambon pa ang paligid at madilim, tanging ang tubig lang sa swimming pool at mga puno na sumasayaw kasabay ang hangin ang makikita ko. I hugged myself as I walked towards the bench, where I'm usually staying during the pregnancy. Dahan-dahan kong nilapat ang pang-upo ko sa upuan. Mrs. Ko. It's cold here. I heard him said. He didn't get any answer from me. I let out a deep sigh. Naramdaman ko na lang ang paglakad nito palapit sa akin at umupo sa tabi ko. Hey, hindi ako sumagot dito, tiningnan ko lang ito. Please nasasaktan na ako sa ipinapakita mo sa akin, Sam, puno ng hinanakit na saad nito. Iniwas ko agad ang tingin ko. Please, Chidai. I will explain everything when the right time came. I'm doing this for you and for Brian, please understand me.
Sam, kung nagtatampo ka man sa kin, please, wag mong idaan sa ganito. Nasasaktan ako, he said. Naramdaman ko ang kamay nitong humahaplos sa aking mga kamay na ngayon nakatukod sa upuan. Hinayaan ko lang ito. Wala kang kasalanan, Tyrone, pabulong kong sambit dito. Then, Kyrie, are you acting like this? He choked. I immediately turned my head to him when noticed his hands wiping his face. Tuluyang nabasag ang puso ko nang makita ko ang mga butil ng luhang dumadaloy na sa kanyang mga pisngi. Gusto kong saktan ang aking sarili sa nasaksihan ko, sinaktan ko siya. Wala siyang kasalanan ngunit siya ang nahihirapan. Please, don't see Revi, I muttered as I looked down. Sam, please, let me know, he said desperately. Wala. Wala kang kasalanan, please stop crying, nanlabo ang paningin ko. Ipinikit ko ang mga mata ko kaya tuluyan nang kumawala ang mga luhang namumuo sa mga ito. Naguguluhan ako, Samantha, mahinang saad nito. Damay ang anak natin dito, Sam. Ayokong maipit siya sa problemang ito, pagpapatuloy nito. As tightly covered Divay mouth using Divay right hand to stop Miss Riff from sobbing. Please, let me help you. Mag-asawa tayo, diba? Sabay nating haharapin ang mga pagsubok na gustong sumira sa atin, he said. Hindi kasi ganoon kadali, wala sa sariling sambit ko dito. Hindi ganoon kadaling saktan ko kayo. Umisog ito palapit sa akin at niyakap ako. Hinayaan ko na lang ito, isinandal ko ang aking ulo sa malapad nitong higi. Samantha, do you love me? Isang tanong na nagpatigil sa akin. You know the answer, Tyrone. I answered. Then tell me your problem. Wala nga akong problema. Uy. Wala ka bang tiwala sa akin? Bumuntong hininga na lang ako at hindi na ito sinagot. We stayed in that position for several minutes. Nang makaramdam na ako ng ilang, kumalas na ako sa mga yakap nito. Mabilis kong pinahid ang mga luhang patuloy pa ring dumadaloy sa aking mga pisngi at tumayo. I have to go. Brian needs me, baka nagugutor na siya, said in casual tone. Without waiting his answer, I hurriedly go back to our room. Dumiretso agad ako sa crib na hinihigaan ngayon ng anak ko. He's still asleep. I felt blessed to have him. Brian was no ordinary baby just like others. Umiiyak siya kapag kailangan niya na talaga, hindi siya katulad ng ibang mga bata na pinapahirapan ang mga magulang nila tuwing gabi. Brian made me believe that angel really do exists. Alam kong lalaking mabuting bata itong anak ko. Napansin ko ang mahina nitong pag-ungol at bahagyang pagkilos. Gising na pala siya. Marahan kong kinarga ang anak ko at pinahiga sa mga braso ko. Mahina kong nyugyog ang katawan ko upang aliwin ang anak ko. Good morning, baby, marahang bulong ko habang inaayos ang buhok na tinatakpan ang mukha niya. Please forgive me. Pagpapatuloy ko bago hinalikan ang kanyang noo. Umiti pa ang anak ko, animoy natutuwa sa ginawa ko. Masakit isipin na kahit sobrang bata pa ng anak mo, nalipit na agad siya sa mga problema ng dahil sa akin. Habang karga ang anak ko, nagtungo ako sa kama at inupo ang sarili habang nakasandal ang likod sa headboard ng kama. Hinayaan ko ang anak kong humiga sa igi ko. Tila nakaramdam ako ng gaan sa aking damdamin nang maramdaman ko ang maliliit nitong kamay na humahaplos sa aking katawan habang ang mga mata nito ay nakapikit. Baby, mommy was so dumb. Wag mo akong gayahin wika ko sa tulog kong anak. Mas pipiliin ko pa ang mamatay, kaysa ang iwan ka baby, kayo ni daddy, a sad smile flashed on needy face. But diba baby, temporary is better than permanent. Gusto kong makasama ko pa kayo ng matagal, so I decided to choose temporary. Pansamantalang kalungkutan. I'll burst into tears. Sorry, baby Nadamay ka patuloy sa kadramahan ng buhay ni mommy. I fake love as wiped by tears. Kasalukuyan kaming kumakain ng asawa ko ngayon habang ang anak namin ay nakahiga sa crib niya na nasa gilid namin. Tahimik kaming kumakain. Walang nagbalak na magsalita maging ako. Tanging kutsara at tinidor lang ang gumagawa ng ingay. Nang matapos ko na ang pagkain, mabilis akong tumayo at kumuha ng baso upang uminom ng tubig. Matapos ay kinuha ko na ang feeding bottle ni Brian para ipagtimpla siya ng gatas. I can feel his eyes staring at me while I'm busy here.
Nailang ako kaya binilisan ko na lang ang aking ginagawa. Nasa gitna pa ako ng ginagawa nang makaramdam ako ng kirot sa aking ulo. Tila, kuryente iyon na unti-unting kumakalat sa buong ulo ko. Napapikit ako ng mariin. Ininda ko ang sakit ngunit mukhang hindi ko kakayanin. Huli na nang malaman kong nahulog na pala ang feeding bottle na kanina ihawak ko pa. Samantha, are you okay? I heard him ask. Madiin kong pinikit ang mga mata ko habang nakatukod ang mga kamay sa lababo. Maya-maya, naramdaman ko na ang mga kamay nitong nakahawak sa aking siko habang ang isa naman ay nakahawak sa bewang ko. Samantha, wait, I'll bring you to. Napagigil ito sa pagsasalita nang marinig namin ang pag-iyak ng anak namin. Ininda ko ang sakit ng ulo, marahan kong itinulak si Tyrone sa gilid ko at mabilis na lumapit sa anak ko. Muntikan pa akong matumba dahil sa hilong nararamdaman ko. Baby, tahan na. Ipagtitimpla na kita ng gatas. Okay, I forced myself to speak normally. No, ako na ang magtitimpla ng gatas. Magpahinga ka muna sa kwarto natin. Tyrone volunteered. Thank you. Hindi na lang ako umangal at mabilis na tinahak ang kwarto namin at sinarado ito. Isinalampak ko agad ang sarili sa kama habang mahigpit na hinawakan ang likuran ng aking ulo. Please, please. Kirot sa aking ulo. Tila, kuryente iyon na unti-unting kumakalat sa buong ulo ko. Napapikit ako ng mariin. Ininda ko ang sakit ngunit mukhang hindi ko kakayanin. Huli na nang malaman kong nahulog na pala ang feeding bottle na kanina ihawak ko pa. Samantha, are you okay? I heard him ask. Madiin kong pinikit ang mga mata ko habang nakatukod ang mga kamay sa lababo. Maya-maya, naramdaman ko na ang mga kamay nitong nakahawak sa aking siko habang ang isa naman ay nakahawak sa bewang ko. Samantha, wait, I'll bring you to. Napagigil ito sa pagsasalita nang marinig namin ang pag-iyak ng anak namin. Ininda ko ang sakit ng ulo, marahan kong itinulak si Tyrone sa gilid ko at mabilis na lumapit sa anak ko. Muntikan pa akong matumba dahil sa hilong nararamdaman ko. Baby, tahan na. Ipagtitimpla na kita ng gatas. Okay, I forced myself to speak normally. No, ako na ang magtitimpla ng gatas. Magpahinga ka muna sa kwarto natin. Tyrone volunteered. Thank you. Hindi na lang ako umangal at mabilis na tinahak ang kwarto namin at sinarado ito. Isinalampak ko agad ang sarili sa kama habang mahigpit na hinawakan ang likuran ng aking ulo. Please, please. Habol-habol ko ang hininga ko habang umiiyak sa mga oras na liyon. Ramdam ko ang pamamaga ng mata ko at pamumula ng mukha ko. And my body is trembling. Natatakot ako. I was in the middle of crying when heard the door opens. Napatigil ako sa ginagawa at tarantang tiningnan ang taong pumasok. Sam, what happened? He shouted as he threw the duplicate key away and ran towards me. Ikinulong ako nito sa bisig niya, dahilan upang kumalma ang buong sistema ko. Iyon ang init na hinahanap-hanap ng katawan ko. Ang init na yakap na nanggagaling sa pinakamamahal kong lalaki. Chichi, I'm doing this for you and our child. Please forgive me, paos kong sa dito. Hush, it's okay. Whatever it is. Please calm down, he comforted while his left hand is busy caressing my hair. Hindi ko gugustuhin pero kailangan. I cried. I understand. Just please, stop hurting yourself, he calmly said. Napakasama kong asawa. Hindi man lang alam nito kung ano ang totoong dahilan sa likod ng mga ginagawa ko dito. Wala man lang itong kaalam-alam patungkol sa katotohanan. He keeps on saying he understand, but the fact that he really don't was a big slap to me. Nasa gitna ng pagyayakapan ang dalawa nang marinig nila ang malakas na pag-iyak ng anak nila na kasalukuyang nasa baba. Mabilis na kumala si Samantha galing sa mainit na yakap ni Tyrone at agad na tumayo at iniwan itong nakaupo sa sahig. Nakatulala lang ito habang nakatitig sa harap, tila hindi alam ang gagawin. Nahihirapan na siya sa sitwasyon. Hindi niya alam kung anong dahilan, ngunit isa lang ang masisiguro niya. May problema ang asawa nito at mukhang natatakot itong umamin sa kanya. Kailangan niyang maghanap ng paraan upang alamin ang mga problemang iyon. Hindi niya dapat hintaying tuluyan na silang sirain ng isang problema. Naiipit na ang anak nila at ayaw niyang mas masaktan pa ito.
Sinuklay nito ang buhok hudyat ng pagkainis sa mga pangyayari. Nang maalala ang pag-iyak ng anak nito, napagdesisyonan niyang tumayo at sundan ang asawa. Tatahan na yan. Good boy si Baby Bryant, diba? Pag-aalo ko sa aking anak na ngayoy umiiyak. Tapos na naman itong pinainom ng gatas ni Tyrone dahil ubos na ang feeding bottle niya. Nilaro-laro ko pa ito upang kahit papaano ay mahimasmasan ang pag-iyak niya. Nag-aalala ako sa kanya, minsan lang kasing umiiyak itong anak ko. Kung iiyak man siya, paniguradong hindi niya na ito matitiis ang isang bagay. You want your pacifier, baby, nakangiti kong wika dito. Habang karga ang anak ko, tumungo ako sa lalagyan ng mga pacifier ni Brian. Hinugasan ko ito gamit ang libreng kamay ko. Let me do it, I'm sorry. Napapitlag ako nang biglang sumulpot sa aking likuran si Tyrone at marahang kinuha si Brian galing sa bisig ko. Kaya ko naman eh. I immediately turned off the water and turned myself to face them. Napatigil ako ng tuluyan ko nang makita ang mag-ama ko. I love how Tyrone comforted his son. Sinasayaw pa nito ang sarili upang tuluyang mapakalma ang anak. I smiled. Nagawa pa nitong patulugin ang anak ko sa mga bisig niya ng walang kahirap-hirap. Nilipat nito ang paningin sa akin na ngayon ay naluluhang nakatitig sa kanila. He don't need pacifier, Mrs. Ko. He's a good boy, he said with a sweetest smile on his face. Hindi kasi siya kumakalma pag sa akin eh, malungkot akong napangiti. Siguro nagtatampo ang anak ko sa akin. Dahil sa mga sinasabi ko sa kanya tuwing gabi, pakiramdam ko tuloy ay mali ang mga ginagawa kong pakikipag-usap sa kanya. No, mali ang mga sinasabi ko sa kanya. I shouldn't have said those. Head listen to you, Mrs. Ko, maybe you don't know anything about this. Natatawa pa nitong sambit. Natawa na lang ako. Now I realized, being a mother for the first time is so physically intense. Hindi talaga mapipigilan ang kabang nararamdaman, lalo na't maririnig mong umiiyak ang anak mo. Dodoble pa ang takot kapag hindi tumahan ang anak mo kahit anong gawin mo. Dahan-dahan akong tumango dito. He just chuckled. Lumapit ito sa akin habang karga pa rin ang anak namin. I can teach you, he volunteered. Umiti ako dito at tumango bilang sagot. Pero saan mo to natutunan lahat? I questioned. He's also in his first time being a father, but how come he became this expert? Bakit mukhang may karanasan na siya sa mga ganitong bagay? What is the use of internet, Mrs. Ko? Goggle is a friend of mine, he grinned as he landed his lips on mine. I smiled between our kisses. Maya-maya, tuluyan na nitong inilayo ang mga labi sa akin. Ipinagdikit niya ang aming mga noo, Mrs. Ko, he whispered. Son, bati na ba tayo? Tila batang tanong nito habang ang mga mata ay nakatuon lang sa anak namin. I smiled, of course, bakit naman tayo mag-aaway? I chuckled. No, I mean, never mind, bawi nito. Marahan kong idinampi ang aking mga labi sa anak ko, habang mahimbing itong natutulog sa bisig ng kanyang ama. I love seeing you while doing that, Sam. My lips suddenly curved and formed into a smile when those words came out from his mouth. You became more gorgeous to my eyes. It's like, I'm watching real-life Aphrodite kissing her son, he then smiled. Natatawang napailing ako rito, hindi mo naman ako kailangang bulahin eh. I laughed. No, I'm telling you the truth. Ibalik mo na sa crib si Baby Brian, tapos ipapasyal natin siya sa park, pag-iiba ko na lang. Masyado kasi akong nailang sa mga sinasabi niyang iyon. Napansin ko ang pagbago ng ekspresyon nito, no, ayoko siyang mainitan. Saka, masyadong polluted ang hangin ngayon, Mrs. Ko, he said as he shook his head. Marahan akong natawa, tanga, anong ayaw mong mainitan? Maaga pa naman ngayon kaya may vitamins pa ang. Sa panahon ngayon, instead of vitamins, sakit lang ang hatid ng init na yan, he quoted the words. I let out deep sigh, fine. I'll surrender. We can do that, Mrs. Ko. But guess, this is not the right time. Siguro nga. Masyado pa din namang mainit sa labas, maaga pa ngunit marami ng mga sasakyan ang nagtatakbuhan. Tiningnan ko lang itong naglalakad habang inaayos ang buhok ng anak namin, pagkatapos ay dahan-dahang inihiga sa kanyang kuna.
Napakagat na lang ako ng pang-ibabang labi nang biglang sumagi sa isip ko ang mga problemang pilit na sumisira sa amin. Gabi na at kakatapos lang ni Tyrone patulugin ang anak namin. Sinubukan kong patulugin siya, ngunit hindi pa rin talaga ako marunong dahil umiyak lang ito sa aking mga pinanggagawa. Kasalukuyan kaming nakahiga ngayon sa aming kama. Tumagilid pa ako ng pagkahiga upang mayakap ko ang asawa ko. Nagulat ako nang mapagtantong wala pala ito sa tabi ko. Napaupo ako sa kama at inilibot ang paningin sa buong kwarto. I sighed in relief when Evie's eyes finally saw him. He stood beside the balcony with his old-fashioned glass on his right hand. Looks like he is on deep thinking. Tahimik akong mabagaling sa aming kama at naglakad palapit sa kanya. Mukhang malalim nga talaga ang iniisip nito dahil maski ingay na nililikha nitong tsinelas na suot ko ay hindi nito napansin. Hindi ako nagsalita. Ang tanging ginawa ko lang ay titigan ito galing sa likuran. Narinig ko pa ang mahihinang pagmura nito habang nakatitig sa malayo. May problema ba siya? Ano bang iniisip niya? Naglakad ako palapit dito hanggang sa ilang pulgada na lang ang namamagitan sa amin. Huli na nang mapagtanto kong niyakap ko na pala ito. Napansin ko pa ang paninigas nito dahil sa gulat. Mrs. Ko. I heard him call. Elsan. Bakit gising ka pa? He asked. Ikaw. Bakit gising ka pa? Pagbalik kong tanong dito. I heard him sigh. I'm the one who asked you first. Gising ako kasi gising ka pa. I uttered. I heard him cough silently, go back to sleep. It's already midnight, susunod na lang ako, he commanded. Ngunit hindi ako nakinig dito, mas hinigpitan ko pa ang pagyakap sa katawan nito. Ano ba ang iniisip mo? I asked. Nothing. Nagpapahangin lang ako. I even heard you cusses. Looks like you're in deep thinking. Didn't heard him utter even a single word. Problema ba iyan sa kumpanya? I guessed. He just shook his head. Then, what is it? Isinandal ko ang ulo ko sa likod nito upang maramdaman ang init na hatid nito sa akin. I want to feel him kahit ngayon lang. Samantha, iiwan mo ba kami? Bumilis ang pagtibok ng aking puso. Tila nawala ng lakas ang aking katawan nang marinig ko ang sinabi nito. Tyrone, ano bang pinagsasabi mo? Umakto pa ako na tila wala akong kaalam-alam sa mga sinasabi nito. Kung may problema ka man, sabihin mo sa akin, I can help you with that. Just please, don't leave us. I swallowed hard upon hearing his words. Unti-unting bumagsak ang mga kamay ko na kanina inakayakap sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Bakit niya nalaman? I faked a laugh, what? Anong iiwan ko kayo? Hindi ito sumagot, nilagok nito ang natitirang inumin sa kanyang baso, I heard you. Sabi mo pa nga, ginagawa mo ito para sa amin. Please enlighten me, what the heck is really happening? His voice broke. Walang salitang lumalabas sa bibig ko. Natatakot ako na baka magalit ito, natatakot akong magalit siya sa akin. Wala iyon. Wala. Then why are you crying? Nagulat ako sa naging sagot dito. Dahan-dahan kong hinawakan ang mga pisngi ko. Huli na nang malaman kong umiiyak pala ako. O wala, napuwing lang ako. Samantha, bakit ba tinatago mo sa akin ang problema mo? Sobrang laki ba ng problemang yan na hindi mo man lang kayang sabihin sa akin? Sobrang laki at ayokong masaktan kayo kaya nililihim ko lang ito. Pinalis ko agad ang mga luhang tumutulo sa aking mga pisngi at pilit nang umiti dito. No, walang problema, Chisay. I lied. Hindi ako naniniwala sa'yo, iling-iling nitong sambit. I'm telling the truth, walang problema okay, marahan kong inilapat ang kamay ko sa pisngi nito at hinaplos iyon. Nakatitig lang ito sa akin habang ginagawa ko iyon. Please wag kang magalit. Sam, alam mo bang halos hindi ako makatulog kakaisip kung ano ang tinatago mo? Suddenly, felt his chest tightens when I saw a tear coming out from his right eye. I can't look at him. Nakaramdam tuloy ako ng matinding pagsisisi sa nagawa ko. Ano pa kaya kung makikita ko na ang anak kong umiiyak dahil sa ginagawa ko? Please, don't say really. I pleaded. Please, I want to know the truth, he begged.
Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko upang mapigilan ang paghikbi ko. Hindi mo na kailangang malaman. Tapos na ang problemang iyon, okay? Wala na iyon. I lied. Hinawakan nito ang kamay kong nakahawak sa kanyang pisngi. Isang buntong hininga lang ang naging sagot nito. Palihim kong ikinuyom ang kamao ko dahil sa sakit na aking nararamdaman sa bandang puso ko. Pinunasan ko ang mga luha nito na ngayon ay walang tigil pa ring tumutulo. God, I've made him cry. I'm not worth your tears, please stop crying, wika ko sa gitna ng pagpupunas ko. It's just that, I'm afraid. I'm afraid to lose you. I hugged him tightly. Anong gusto mong gawin ko para mapaniwala kita? Kiss me, napatigil ako sa naging sagot nito. I can feel his warm breath that touches in my neck. Oh God! Bahagya ko itong tinulak upang makita ko ang mukha niya, ngunit bigo ako, mukhang mas malakas pa ito. Maya-maya ay naramdaman ko na ang mga labi nitong lumapat sa aking liig, napalunok ako. Pakiramdam ko tuloy ay pinagpapawisan ako, di ko alam pero nakaramdam ako ng init. Mrs. Koji. He huskily said. Tyrone, baka umiyak si Brian. Mahimbing ang tulog niya, he said. Mang inilayo nito sa wakas ang mga labi sa lig ko, tinitigan ako nito sa mga mata. Bahagya pa akong napalunok nang biglang bumaba ang mga mata nito sa aking mga labi. I badly want to kiss that lips. I missed kissing you. Magsasalita pa sana ako nang bigla nitong sinakop ang aking mga labi. Dahil sa gulat ko ay hindi agad ako nakagalaw. Nalalasahan ko pa ang alak na ininom nito kani-kanina lang, hindi ko alam kung nalalasing ba ako sa amoy ng alak na iyon o sa mga GE niya mismo. Later on, he started moving his lips. Dahil sa mga haplos na ginagawa nito ay nanghina ako ng tuluyan, ipinikit ko ang mga mata ko habang sinasabayan ang bawat tiin nito. Now I realized, I do really miss those lips too. Hindi na ako mulat sa mga nangyayari, ang tanging alam ko lang ay gusto kong makasama ang lalaking pinakamamahal ko sa mga oras na ito. Huli na nang mapagtanto kong nakahiga na pala kami sa kama. Ramdam ko ang pagnanasa sa bawat mga galaw nito. Mahina akong napaungol nang maramdaman ko ang mga kamay nito sa aking kaliwang igi.